At the height of the Masbate tragedy ni DILG Secretary Robredo, nasabayan, no? An announcement came simultaneously with that crisis that was spawned by the sudden death of tragic death of Secretary Robredo. And what is this? This was the announcement by DOTC Secretary Mar Rojas that the MRT fares will definitely be raised in year 2013. Sa susunod na taon, itataas na naman ang singil sa MRT. Now, maalala po natin, we can recall that just a year ago, this was a huge controversy and there was a huge public outcry to the idea of raising the MRT fares by as much as 50, 60, 70% or more. And the latest announcement did not come with a clear idea of how much the raise will be in year 2012. And so there has been a lot of reaction, particularly on my end, because I've always said that there is no subsidy going to the commuters. Walang tulong sa mga sumasakay sa MRT ang gobyerno sa kasalukuyan. Walang tulong sa operation, sa pagpopondo ng operation ng MRT sa kasalukuyan. If there is a subsidy, where is it going? It is going to the original sin. Ano yung original sin? Yung unang kontrata na ang ibinigay dito sa mga so-called investors, private investors, na walang basihan sa katotohanan, ay yung 60 pesos or 60 pesos for the length of Baclaran or Taft to North Avenue. To North Avenue. 60 pesos. Basta't nilagay na lang sa kontrata yun at ginarantya. Nakikita, batay doon sa 60 pesos per trip. Per passenger, ginarantya ng kontrata na pinirmahan ni FBR at yung consortium na kasama si Agustines, Ayala, Sobrepeña, and the Campos Group. At yun ay nababatay sa isang passenger load na 200,000 and above. Na sa 60 pesos nung nagsimula ang MRT, wala man lang 20,000 ang sumasakay dahil sa sobrang taas ng singil. Kaya napilitan si Presidente Erap in a very practical move to bring down the fare from 60 pesos down to 20 pesos maximum, but in application, it's 15 pesos today and minimum of 9 pesos. And dumami ang sumakay hanggang umabot na ngayon sa 500,000 to 700,000 a day. May 1 million na. We'll clarify with our guests a bit later on, one of whom worked with the LRT before, and both are involved in this campaign to help the public understand the what I call a serial swindle, sunod-sunurang mga swindle na ginagawa sa taong bayan dito sa MRT dahil sa privatization. So ang sinasabi ni Mar Rojas, and this is my my front page article in opinion of this last week of August, na sinasabi niya, sobra na ang subsidy sa mga commuters. That is a lie. The subsidy has never gone to the commuters. It has gone to the oligarchs, who signed that contract with FBR, na binayaran na natin lahat yan. Bakit? Yung kontratang yon binenta na nila sa iba, na kumita na rin. At binenta pang isang beses. And isa pang ayaw na ayaw ko kay Mar Rojas, sinasabi niya, itong mga taga Metro Manila na sumasakay ng MRT, abusado. Kawawa naman daw yung rural area, walang subsidy. Inuulit natin, walang subsidy ang commuters. Ang gobyerno ni Penoy, may 35 billion CCT. Yun ang totoong subsidy sa rural areas daw. Pero we don't even know how much of that really goes to the rural folks. So maraming kasinungalingan si Mar Rojas, and I will tell him straight, na iniimbitahan natin siya na humarap
sa diskusyon dito sa issue na to, if he ever dared. Wala pang isang beses na tinanggap ang hamon ko ni Marojas from year 2001, na nagkaharap kami sa programa ni Solita Monson noon. Anyway, after that, he never dared to face me. So, ang sabi ni Marojas, 7 billion pesos ang subsidy ng gobyerno today sa MRT. At yung kanyang itataas na singil, 2 billion pesos lang. So may 5 billion pesos pa daw. Yung 2 billion pesos na i-raise niya, mapupunta ba sa commuter? Hindi. Mapupunta din doon sa pagbayad ng mga financial burden galing sa kontratang yan. Okay. That is an important preamble to our discussion kasi yun ang fundamentals yan na katotohanan. And so we invited, of course, we discuss electricity, water, dito sa programa natin, paulit-ulit. Kasi yung mga detalye, yung mga paikot-ikot, panloloko, panlilinlang, pang-gogoyo, another word that I like to use is yung nasabi ko na, panglilihis ng atensyon sa ibang mga issue, ay kailangan tayo rin paulit-ulit nating nire-review ang totoong storya dito sa mga bagay na to. So, we have as our guest to help us inform the public about what's going on in this MRT and LRT issue are Mr. Sammy Malunes, convener of Riles Network. He is also the spokesperson of Riles Network. We also have Mr. Leon Peralta, chairperson of the Anti-Trapo Network or Anti-Trapo Movement. We'll have age before beauty siguro. Simulan natin kay... dito mo, beauty before age. Okay, spokesperson muna ng Riles. Kailan nagsimula ang Riles at yung ba ay itinatag niyo particular para dito sa issue ng mga mass transport natin na mga LRT at saka MRT? Nag-exist na itong alliance group na ito 4 years ago. And then, ang advocacy nito is to protect the commuters sa LRT, both LRT and including PNR. Dahil nag-advocate tayo na yung mass transport supposedly ay pag-aari ng gobyerno at hindi tanganan ng publiko, ng private sector. So, well, that reminds me of the LRT. Ang LRT, itinatag ni Marcos noon at malinaw na nakalagay doon sa mga kondisyones na ito ay public utility and not for profit. Tama po. So si LRT, alam ko, anti-Marcos kayo, pero meron din ginagawang tama, di ba? Not because of Marcos alone, but because yung kaisipan noon ay talagang ang Republika ay of the people, by the people, and for the people. After EDSA 1, nasabi, binalik ang demokrasya, nabaliktad dito. Democracy. Of the oligarchs, by the oligarchs, and for the oligarchs ang pamahalaan. Anyway, let's get back to you. You were an LRT worker and a labor leader in the LRT, no? Yes. Saan ba, itong tanong, ayaw ko kung alam mo, saan ba kumukuha ng kuryente ang LRT at MRT? Well, sa Meralco yan. So, hindi sariling... wala sariling generation yan. Mula yan sa ating... sa Meralco. Special rate ba sila? Sigurado, mas mababa ang rate nila. Kasi dati, panahon ni Marcos, ang Meralco na ano yan Gobyerno din yan Gobyerno yan Gobyerno yan. And then, actually, nung linon ang LRT sa Belgian company para bumili 300 million pesos lang ang utang dyan. Ang isa sa nakasangla dyan, yung nakagarantiya, ang Meralco company ang nagarantiya dyan. Okay. Sa payment, etc. So, originally ang LRT dati is siya lang yung yung regulator siya, hindi siya operator, hindi siya maintenance. And during that time, ang Meralco, yung Meralco Transit Organization. Pag nung pumasok ang Cory administration, ang Meralco Transit Organization ay ipinagbili sa LRTA para maging wholly owned and controlled corporation na niya. Bahagi yan ng pagbabago di umano ng sistema na kailangan ibalik sa gobyerno. Fully government yung may control.
So yung operator na Meralco Transit ay naging Metro Transit. And then later siya yung so-called contractors to operate and maintenance. Pero legally speaking, isa sila, no? And then doon kaya nagkaroon ng union yan. Nagkaroon ng union dahil in nature private. Dahil without without original charter and then SSS. So lahat ng labor dispute ay sa Department of Labor. So ito yung subsidiary company ng LRTA. Ngayon, Okay. Sige. yung pag-alam ko, yung loan na yan, nabayaran na kasi ang term lang niyan is 30 years. Nagsimula yan, ang loan niya is 1980. So year 2000 is tapos na ang obligasyon ng LRTA. Yung panibagong obligasyon na yan ay yung extension at yung extension from Alin siya mas mahaba yung lumang linya ng LRT o yung extension ng dito sa LRT, yung Muñoz hanggang Balintawak. Yung original, di ba? maiksi lang po yung Muñoz, dinugtong Balintawak. na dalawang istasyon lang po lang yan. Yung isa, ilang estasyon? Alala mo? Yung existing is 18 station 18, yun. Yung ano? na original. Okay. Original. And then yung 18 stations na haba na yon, bayad na yon eh. Bayad na po yun Bayad for na yun. 30 years. O, kasi ang tanong ko, in connection with the LRT, bakit sinasama dito sa pagtaas ng fare? Di ba? Ngayon, lagi sinasabi MRT, LRT. Unang-una, hiwalay yung dalawang entity. Opo. Kaya nalilito ang mga tao eh. Ano ba talaga? LRT at tataas o MRT? Pero inilalabas ngayon, ipagsasama ang bidding dyan ngayon at isang pagtaas ng singil. Is that so? Parang ang lumalabas kasi ngayon, ang MRT is direktang tinatanganan na ng gobyerno. In particular, DOTC. Yung MRT, MRT and LRT. At saka LRT. Kasi Parang yung DOTC po ngayon ang may control dyan. Now, we have to explain to the public that yung MRT, private yung Originally, construction, yung control, tapos nililist lang ng gobyerno yung mga facilities. Ano? So ito sa BLT, Build, Lease, and Transfer later on. Opo. Okay. Now, ngayon, pagsasama nila, which is maganda naman, kung tama na ma-integrate na ang MRT, LRT para kahit saan ka sumakay, pwede kang mag-transfer para lumipat doon sa kabilang linya kung saan ang destination mo. Opo. Okay, maganda yan. But we will explain later on why may problem because pina-privatize nila yung operation. Nakita natin sa MRT, let's now move on to the MRT, na napakasalimuot at sobrang dehado ang gobyerno, taxpayer at commuter dyan sa privatization sa MRT. Will you give some more background or do we ask your colleague Leon? Leon, give us a macro picture of this. Unang-una, ang pagpasok ng anti-trapo movement dito sa usaping ito ay dahil ang anti-trapo movement ay isang kilusang makabayan. Laban po kami sa korupsyon at sa paglabag ng karapatan ng ordinaryong Pilipino. Ano po itong mga karapatan na ito? Karapatang mabuhay ng matiwasay at walang pangamba, mabuhay ng malaya, mabuhay ng may dangal at dignidad, at mabuhay ng masagana. Sa nakaraang announcement po ni Secretary Rojas, natataas na naman ang pamasahe sa MRT, nakita po namin na nangamba na naman ang taong bayan, lalong-lalo na ang mga ordinaryong Pilipino.